Sa gitna ng isang kagubatan, isang prinsesa ang banibihag ng isang grupo ng mga walang awang mananalakay. Pagkatapos ay biglang lumitaw ang isang mandirigma, isa-isang pinabagsak ang mga lalaki, at iniligtas siya sa isang brutal na laban. Ngunit lumalabas na isa lamang itong video game na nilalaro ng isang binatilyong nagngangalang Jack Bronson at ng kanyang kaibigang si Hector. Ang ina ni Jack, si Annie Bronson, ay sawang-sawa na sa kanya. Ginugugol niya ang lahat ng kanyang oras sa paglalaro ng mga laro. Bumababa ng husto ang kanyang mga mata at siya na lang ang nag-iisang nagdadala ng lahat ng responsibilidad. Si Annie ay isang balo na walang pagod na nagtatrabaho upang suportahan ang kanyang anak. At lumala na ang mga bagay-bagay kaya sinusubukan na niyang ibenta ang kanilang bahay bago ito maagaw. Kalaunan ng araw na iyon, nagbibisiklete si Jack sa taniman ng aksidente niyang nabangga si Travis, isang lokal na bully. Galit na galit si Travis at agad na sinabihan ang kanyang mga kaibigan na habulin si Jack. Isang mabangis na habulan ang sumiklab. Ngunit nagawa ni Jack na mawala ang mga ito at nagtago sa loob ng tindahan ng Antigo kung saan siya nagtatrabaho part-time. Doon, dinala siya ng may-ari ng tindahan na si Chang sa isang tabi at ipinakita sa kanya ang isang lumang ceremonial jar na naipasa sa kanyang pamilya mula sa Beijing, China. Dahil tila nabighani si Jack dito, ibinigay na lang ito ni Chun sa kanya ng libre. Nang gabi, habang mahimbing na natutulog si Jack, isang lalaki ang biglang sumulpat sa kanyang silid na may espada na nakatutok sa kanya. Paulit-ulit na binabanggit ng misteryosong lalaki ang pangalan na Black Knight. Ipinapalagay ni Jack na siya ay nag-uusap tungkol sa isang karakter mula sa kanyang video game at ipinakita pa sa kanya ang computer. Ngunit hindi iyon ang ibig sabihin ng lalaki. Ang tinutukoy niya ay isang mandirigma na nagngangalang Black Knight, isang taong naniniwala siyang nilalayong protektahan ang isang prinsesa. Dahil wala ng ibang pagpipilian, iniwan ng estranghero na nagngangalang Xiao ang prinsesa sa pangangalaga ni Jack at sinabihan siyang dapat niya itong ingatan ng ligtas. Binalaan siya ni Xiao na manatiling malapit sa kanya at siguraduhin hindi ito masasaktan dahil kung may mangyari sa kanya, ang buhay ni Jack ay nakataya rin. Pagkatapos nito, umakyat si Xiao sa lumang banga na tila isang uri ng daan patungo sa ibang dimensyon. Base sa mga damit na suot ni Xiao at prinsesa, pareho silang nagmula sa sinaunang China. Ngunit nang tignan mismo ni Jack ang loob ng banga, wala namang kakaiba rito. Ito ay parang isang ordinaryong banga lamang. Nang wala na si Xiao, sinimulan ni Prinsesa Sulan ang humingi kay Jack ng mga mararangyang pagkaing pandari tulad ng sopas, pugad ng ibon, inihaw na kuhol, at dilan ng pataw na may sili. Siyempre, walang ganoong kagustuhan si Jack, kaya ang maya-alok lang niya sa kanya ay isang hiwa ng tinapay na may peanut butter na hinubog na parang kuhol. Kinabukasan, nagising si Jack at napagtanto na wala na si Prinsesa Sulan sa kanyang kwarto. Natarante siya at nagsimulang maghanap kung saan-saan, ngunit nakita niya sa labas ng bakuran at nagsasanay ng tai chi. Ginawa ni Jack ang lahat para itago siya mula sa kanyang ina, at hinimok pa si Annie na magmadali sa trabaho bago pa nito mapansin ang kahit ano. Hindi nagtagal pagkatapos noon, pumunta si Hector sa bahay, ngunit sa halip na maging maayos ang lahat, agad siyang hindi nagustuhan ng prinsesa at hinatake siya. Para makontrol ang mga bagay-bagay, nagpa siya si Jack na dalhin siya sa mall para makita niya ang modernong mundo at hindi masyadong mapansin sa harap ng ibang tao. Sa mall, binilhan siya ni Jack ng mga modernong damit at tinulungan siyang makihalubilo sa isang tao mula sa kasalukuyan. Matapos ang buong araw na paglagi roon, sina Jack at Prinsesa Sulan ay umuwi at nakitang nakabalik na si Annie. Mabilis na nag-isip si Jack, ipinakilala niya si Sulan bilang isang exchange student mula sa China. Hindi nagduda si Annie, kaya pinayagan niya si Sulan na manatili sa kanilang bahay. Kinabukasan, pagkatapos umalis ni Annie papuntang trabaho, biglang inatake si Jack ng isang grupo ng mga barbarong mandirigman na naghahanap sa prinsesa. Mabuti na lang at si Prinsesa Sulan ay mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Mabilis niya nilabanan sila at madali silang napatay ng walang kahirap-hirap. Nang mapagtanto nilang hindi ligtas, sinubukan ni Jack at Sulan na tumakas, ngunit patuloy silang hinabol ng mga umaatake at talaunan ay itinapon nila si Jack palabas ng bintana. Samantalahin ang sitwasyon, dinakip nila si Sulan at kinaladkad palayo. Nang makita ito, agad na tumayo si Jack at tumakbo habol sa kanila, ngunit natuklasan lamang ang isang nakatagong hagdanan sa loob ng sinaunang banga. Pagpasok niya sa loob, si Jack ay dinala sa sinaunang China at lumapag sa bahay mismo ni Xiao. Nang malaman ni Xiao na si Sulan ay dinala, pinagalitan niya si Jack dahil sa hindi niya pagprotekta sa kanya, ngunit walang oras para makipagtalo. 12 ng barbarong sundalo ang nakapaligid na sa bahay at nagsimulang magpaputok ng mga palaso. Nagawa ni Xiao na harangan ang bawat isa na pumipigil sa kanila. Samantala, lubos na nabigla si Jack at gusto na lamang bumalik sa kanyang sariling mundo. Gayunpaman, hindi maaaring gamitin ng malaya ang banga. Para mabuksan muli ang daan, kailangan nilang hanapin ang wizard na kumokontrol dito. Sa kasamaang palad, natutulog ang wizard at mahigpit na binalaan ni Xiao si Jack na huwag siyang gisingin sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, ang mga barbaro ay pumasok sa bahay at hinarap si Xiao ng direkta.
Pinaandar ni Xiao ang isang pananggalang hadlang na pumipigil sa kanila na makapasok sa loob. Kasabay nito, ang salamangkero ay biglang nagising at nawala. Ilang sandali pa, muling lumitaw siya sa labas ng bahay, gamit ang kanyang mga kapangyarihan upang palamigan ang mga sumasalakay na sundalo. Nang tinanggal ng salamangkero ang kanyang pagbabalat kayo, nagulat si Jack nang makita na kamukha niya si Chong mula sa kanyang sariling mundo. Mula roon, sina Jack at ang salamangkero ay magkasamang naglakbay upang hanapin ang prinsesa. Sa daan, pinag-usapan nila ang tungkol sa garapon sa silid ni Jack, na kilala bilang talangkahan ng mandirigma. Kung gusto ni Jack na bumalik sa bahay, hindi niya basta-basta magagamit ang parehong garapon. Kailangan niyang maghanap ng isa pa, at nangangailangan iyon ng pagtitipon ng 4 na espesyal na uri ng kahoy mula sa iba't ibang rehiyon. Sa hilaga, naroon ang puno ng zibro. Sa timog, isang bihirang batik-batik na kawayan. Sa silangan, itim na mahagani. At sa kanluran, ang pinakabihirang puno sa lahat na tumutubo ng malalim sa disyerto. Ang pagkolekta ng lahat ng mga ito ay magiging lubhang mahirap. Sa kanilang paglalakbay, ibinahagi rin ng salamangkero ang nakaraan ni Xiao. Mula noong siya ay sanggol pa lamang, si Xiao ay pinalaki ng isang sagradong monghe kasama ang 7 iba pang mandirigma. Sinanay sila araw at gabi sa loob ng maraming taon, at naging isang hindi mapipigilan na grupo na nanumpa na protektahan ang emperador. Magkasama, ipinagtanggol nila ang imperyo mula sa hindi mabilang na mga banta. Ngunit nagbago ang lahat nang ang malupit na barbarong hari ay maglunsad ng isang lihim na pag-atake. Habang wala si Xiao para sa isang misyon, nilason ni Aaron ang korte ng hari, na pinatay ang emperador at ang mga kapwa mandirigma ni Xiao. Ang tanging nakaligtas ay si Prinsesa Sulan. Pagkatapos nito, kumalat ang kaguluhan sa lupain, at ang kapayapaan na dating nagbabantay sa imperyo ay gumuho. Simula noon, walang pagod na nagtatrabaho si Xiao upang muling buuin ang isang puwersang sapat ang lakas upang talunin ang mga barbaro. Tinutulungan siya ng salamangkero sa pamamagitan ng paghahanap ng mga mandirigma gamit ang isang mahiwagang bato. Kalaunan, ang paghahanap na iyon ang nagdala sa kanya sa itim na kabalyero, ang mismong karakter na ginagampanan ni Jack sa kanyang laro. Kahit na si Xiao ay nagdududa kay Jack, naniniwala ang salamangkero na may nakatago sa loob niya, isang bagay na maaaring magpabago sa lahat. Pagkatapos nito, ang salamangkero ay naghanap ng mga espesyal na uri ng kahoy na kailangan nila. Habang nagsisimula ng lumalim ang gabi, huminto sina Xiao at Jack upang magpahinga sandali. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Xiao ang tunay na dahilan sa likod ng mga aksyon ni Aaron. Alam niya na plano ni Aaron na hulihin si Prinsesa Sulan at pilitin siyang magpakasal. Kapag nangyari iyon, aangkinin ni Aaron ang trono. At pagkatapos makamit ang kapangyarihan, balak niyang patayin ito. Kaya dapat siyang iligtas ni Xiao sa lalong mabilis na panahon. Sa ibang lugar, nakontrol na ni Aaron ang maraming rehiyon at inaalipin ang mga tao sa daan. Nakatanggap din siya ng balita na paparating si Xiao upang hamonin siya, kaya agad niyang ipinadala ang kanyang mga sundalo upang tugisin siya. Kasabay nito, dinala ng mga barbarong sundalo si Prinsesa Sulan kay Aaron, at siya ay lalong naging sabik na pakasalan ito. Pagbalik sa daan, biglang sinalakay sina Xiao at Jack habang ang ulan ng mga palaso ay lumipad patungo sa kanila. Nagawa nilang maiwasan ang mga pag-atake at napagtanto na ang mga puwersa ng kaaway ay papalapit na. Nang walang pag-aaksaya ng oras, nagpatuloy sila at dumaan sa isang hindi pamilyar na templo. Habang sila ay nagpapatuloy patungo sa teritoryo ni Aaron upang iligtas ang prinsesa, pagkatapos tumawid sa mga kagubatan at bundok, nakatagpo nila ang isang mahiwagang espiritu ng bundok na mahinahong nagluluto sa gitna ng daan. Dahil hinaranggan ng espiritu ang kanilang daan, sinubukan ni Xiao na humingi ng pahintulot ng magalang para makadaan. Pumayag ang espiritu, ngunit pagkatapos lamang ng pagkain, naaabutin ng buong gabi. Dahil alam nilang hindi nila kayang maghintay, nakipaglaban si Xiao sa espiritu. Sa panahon ng laban, muntik nang matamba si Jack nang mabot ang kanyang paa sa isang tulay, ngunit nagawa niyang iangat muli ang kanyang sarili. Muntik na ring matamba si Xiao habang nilalabanan ang espiritu. Noong una, nag-alangan si Jack, ngunit pagkatapos ay kumuha siya ng isang nasusunog na kahoy at inihagis ito sa espiritu na nagliyab dito. Nang makita ito, napagtanto ni Xiao na si Jack ay mas may kakayahan kaysa sa una niyang inakala. Samantala, si Prinsesa Sulan ay nasa ilalim ng matinding pressure dahil napilitan siyang magpakasal kay Aaron. Nagkunwari siyang pumapayag, ngunit kung pagbibigyan lamang siya nito ng kahilingan. Habang papalapit siya sa kanya, tila may ibubulong siyang isang bagay. Sa halip, bigla niya itong inatake na ikinagulat niya. Mabilis na gumanti si Aaron at nagbanta na sasaktan ang mga taong pinakamalapit sa kanya. Kasabay nito, nagpasya si Xiao na oras na para sanayin si Jack ng maayos. Mula noon, mas naging malapit ang dalawa at nagsimulang magtulungan bilang isang matibay na koponan. Pagbalik sa teritoryo ni Aaron, inihanda niya ang daan-daang sundalo para kumalat sa buong lupain at salakayin ang bawat nayon. Samantala, ipinagpatuloy ni Zhao at Jack ang kanilang paglalakbay at di nagtagal ay naharap sa isang malaking lawan na humaharang sa kanilang daan.
Ang pag-ikot dito ay aabutin ng ilang araw, kaya iminungkahi ni Jack na lumalangoy patawid. Dahil hindi marunong lumangoy si Xiao, tinuruan siya ni Jack ng mga pangunahing kaalaman. Kahit na noon, hindi madali ang pagtawid sa lawa. Para manatiling nakalutang, humawak sila sa isang malaking piraso ng kahoy at dahan-daang tumawid. Pagkalipas ng ilang panahon, sa wakas ay nakarating sina Xiao at Jack sa lupain at nakarating sa kaharian ni Aaron. Pagdating doon, nakaisip sila ng mapanganib na plano. Nagpasya silang sumuko sa mga barbarong sundalo upang mapapasok sila sa loob at hindi mabantayan ang lahat ng seguridad. Gumana ang plano at sila ay dinala mismo kay Aaron na abala sa paghahanda ng Grand Hall para sa kanyang kasal kay Prinsesa Sulan kinabukasan. Para kina Xiao at Jack, sila ay nakatakdang patayin. Bago iyon mangyari, nakabitin silang dalawa ng patiwarik sa isang silid. Habang sila ay nakakulong doon, isa sa mga tauhan ni Aaron ang pumasok upang pakainin sila. Sinamantala ang sitwasyon, nagkunwaring nakikipagtulungan si Xiao at sa tamang sandali, inatake nila ni Jack ang gwardya at nakawala. Agad nilang sinimulan ang paghahanap kay Prinsesa Sulan sa palasyo. Sa daan, napilitan silang labanan ang maraming gwardya. Kahit na si Jack ay kamakailan lamang nagsimula ng pagsasanay, nagawa niyang mapabagsak ang isa sa kanila at nakahanap ng susi na patungo sa silid ni Sulan. Sumugod siya at pinalaya ito. At hindi nagtagal pagkatapos, sumama muli si Xiao sa kanila matapos makipag-ayos sa mga natitirang gwardya. Sinubukan ng tatlo na makatakas ng magkakasama, ngunit mas mga barbarong sundalo ang nagsimulang palibutan sila. Nang magsimulang magmukhang walang pag-asa ang mga bagay-bagay, isang napakalaking mandirigma ang sumugod sa lugar, na naging sanhi ng pagguho ng bahagi ng sahig at pagbagsak ng ilan sa kanyang mga kakampi. Gamit ang sandaling yun, nagawa ni na Xiao, Jack, at Sulan na makatakas. Ninakaw nila ang mga kabayo at sinubukang tumakas, ngunit lumabas na ang mga kabayo ay nakatali ng maiikling lubid at hindi makatakbo ng malayo. Bago pa sila makatakas, sila ay muling nahuli ni Aaron. Kalaunan, habang sina Xiao at Jack ay nakakulong sa isang silid, isang paru-paro ang biglang lumitaw at lumapit sa kanila. Tahimik na bamulong si Xiao dito bago ito lumipad palayo. Nalitaw si Jack sa nakita niya at nagtaka kung mayroon nga bang naintindihan ang paru-paro sa kanya. Kahit si Xiao mismo ay hindi lubos na sigurado. Kinabukasan, bago magsimula ang seremonya ng kasal, isang kakaibang usok ang damapo kay Prinsesa Sulan at pumasok sa katawan nito. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nagsimula ang seremonya habang sina Jack at Xiao ay naghahanda para sa pagbitay. Ngunit sa pag-angat ni Aaron ng tabing sa mukha ni Sulan, may hindi inaasahang nangyari. Siya ay biglang nagbagong anyo at naging isang malareptilyang, nilalang na may kumikinang na berdeng mga mata at mahaba at nakausling dila. Sa eksaktong sandaling iyon, lumitaw ang salamangkero at isiniwalat na siya ay dumating matapos makatanggap ng mensahe mula sa isang paru-paro. Pinalaya niya sina Xiao at Jack, pagkatapos ay nagbuhos ng mahiwagang pulbos sa mga sapatos ni Jack, na nagbigay daan sa kanya upang tumalon ng napakataas. Inilunsad ni Jack ang kanyang sarili papunta kay Aaron at itinumba ito. Mula roon, nagsanib puwersa sina Jack at Sulan upang labanan ang mga barbarong gwardya kasama si Xiao na tumulong din. Ginamit ng salamangkero ang kanyang mahika upang maibalik sa normal ang itsura ni Sulan, at di nagtagal ay lahat sila ay nasangkot sa isang malawakang labanan. Habang nagiging mas magulo ang sitwasyon at nagsisimula silang mawalan ng kontrol, iniabot ng salamangkero kay Jack ang isang supot na puno ng mahiwagang pulbos. Sinabihan niya itong ihagis ito sa mga barbaro at sino mang tamaan nito ay maglalaho. Ngunit nang gamitin ito ni Jack sa isa sa mga mandirigma, isang hindi inaasahang ang nangyari. Sa halip na maglaho, ang lalaki ay nagpalit ng anyo bilang isang napakalaking halimaw. Nang makita ito, mabilis na sinabihan ni Xiao si Jack na kunin si Prinsesa Sulan at tumakas habang siya ay nananatili upang harapin ang nilalang. Sina Jack at Sulan ay umakyat sa isang higanteng tirador, at sa tulong ni Xiao, sila ay inilunsad sa malayong lugar. Kasabay nito, ginamit ng salamangkero ang kanyang mahika upang mawala kasama si Xiao at umurong mula sa larangan ng digmaan. Hindi nagtagal pagkaraan, nagising si Jack sa isang kagubatan habang nakatali si Sulan sa malapit. Lumalabas na hinahabol pa rin sila ng mga barbarong sundalo at hindi nagtagal ay umatake sila. Sa pagkakataong ito, nagawa ni Jack na labanan sila ng mag-isa pagkatapos, dumating si Aaron at hinamon si Jack sa isang huling tunggalian. Sa una, nakipaglaban si Jack sa makapangyarihang mandirigma, ngunit nakakita siya ng butas, kumuha ng dalawang maliliit patpat na kawayan, at tumalon sa likuran ni Aaron, hinampas ito sa leeg. Ang huling galaw na iyon ang nagpabagsak kay Aaron at nagtagumpay si Jack sa pagliligtas kay Prinsesa Sulan. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, si Sulan ay naging bagong empress at kinuha ang kanyang tunay na lugar sa trono. Gayunpaman, nanatili siyang malapit kay Jack at nakikita ito bilang isang taong napakahalaga sa kanyang buhay. Gayunpaman, nang mapansin ng mga gwardya ng hari si Jack na masyadong lumalapit sa empress, agad nila itong hinabol palabas ng kaharian. Bumalik si Jack sa tahanan ni Xiao, kung saan ang salamangkero ay nakapaghanda na ng isang bagong garapon na magdadala sa kanya pabalik sa kanyang sariling mundo.
Pagkatapos magpaalam kay Xiao, pumasok si Jack at bumalik sa bahay. Kinabukasan sa paaralan, sinubukan muli ni Travis na harapin siya, ngunit sa pagkakataong ito ay tama na si Jack. Hinamon niya si Travis at natalo ito, sa wakas ay tinapos ang pambubuli. Pagkabalik sa bahay, sinubukan ni Jack na ayusin ang sirang garapon, ngunit hindi ito gumana. Sa halip na mag-isip tungkol dito, nag-focus siya sa isang bagong bagay. Dahil sa inspirasyon ng lahat ng kanyang naranasan, lumikha siya ng isang laro na tinatawag na The Warrior Gate at matagumpay na naibenta ito sa halagang $25,000. Ibinigay niya ang pera sa kanyang ina, tinulungan itong iligtas ang kanilang tahanan. Pagkalipas ng ilang araw, habang bumibisita sa mall, hindi inaasahang nakasalubong muli ni Jack si Prinsesa Sulan. Lumalabas na hiniling niya sa salamangkero na gumawa ng isa pang banga para mapunta siya sa mundo nito. Samantala, ipinagpatuloy ni Xiao ang kanyang buhay bilang isang mandirigma sa kaharian nito, nagtuturo pa nga sa iba sa sarili niyang kakaibang paraan. Dito nagtatapos ang kwento.